Pero agresibo ang play na pinili mga sir. This is very aggressive move ba. So tinulak no, hindi solid play na dito lang. Talagang aggressive at kinapture naman agad-agad ni Magnus. Grabe si Magnus. He sacrificed the rook. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Eto na po yung most awaited match sa larangan po ng Chess Buyoy pa. Grabe, pinakahihintay ng lahat ito. Ito po yung laban ng Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Hans Mukniman. Bakit po pinakahihintay ng lahat? Kasi sa unang pagkakataon, maglalaban po sila simula nung nagkaroon sila ng problema. Alam niyo naman, di ba, nahusgahan po ni Magnus si Niemann na nadadaya daw. Nagkadimandahan pa yan. Di ba? So sa unang pagkakataon, maglalaban po sila, magkasama sila sa isang room, sila magkalaman. Though, magkaharap po sila actually magkatabi. Ayan, napapanood ko dito. Pero online po yung laban na ito kasi ito po yung Speed Chess Championship 2024. Mabilisan po kasi yung time control dito kaya online nila nilalaro kasi pag over the board ito, medyo hindi po maganda dahil magtutumbahan yung mga pyesa. Who do you think will win, guys? Ako, malamang sa malamang. Magnus ako dito eh. Ayan na, nagsimula na. B3 yung pinawalan ni Magnus. B3 lang. Aba, ang kunat na approach din ni Niemann. Kung papansin niyo po yung setup ni Niemann, no? Parang ano yan London system. Yan yung tinatawag na may pagka-slab London system. Kasi pag ganito pong B3, simple move lang yung ginawa, hindi agad nag-control ng gitna. Ito pong pinaka-solid na approach At ang ginagawa naman po ni Magnus talagang tamang solid develop lang. At ito po yung tinatawag nilang Reti opening na Nimzowitsch Larsen variation. Parang King's Indian, attack kiye. So double fianchetto, tingnan nyo. Ang kunat ng mga tira dito ni Magnus, relax na relax lang po siya kung titingnan nyo. No? Lahat po yan, linya pa rin. Before ang ginawa is nag-C4. At yun ang tinira ni Magnus na sinundan ng C6 yan para solid lang yung play. Hikaru versus Alireza, bugbog sarado si Hikaru kay Alireza. So pasok sa final si Alireza, waiting kung sino mananalo dito, yun ang mga kalaban ni Alireza. Aba, kakaiba yun, no? Ako, I was expecting C6, pero Knight C6 ang pinawalan po dito ni Hans Mukniman. And this is still alive. Pagdating sa oras, lamang po ng halos 30 segundo. Ito pong si Magnus. Pero napapaisip siya ngayon, kaya medyo dumidikit na. Relax lang si Niemann, no? Sa itsura, actually, pareho naman silang relax lang. Bawas din ba yan sa totoong rating? Hindi po kasi online lang ito. So online rating lang nila sa chess.com ang maapektuhan dito. Hindi po yung over the board rating. Alright, kinuha lang ni Magnus yung open file. So medyo novelty na po ang nangyayari. And according sa engine evaluation, this is simply equal. At ayan na nga, open file lang. May plano kayo mag-E4 yan. Tingnan natin, no? Ayun, in-expect ko yung atras na yon para mabuksan yung e-file for the rook. Later on, saan kaya ito pupunta? Mukhang ang plano, gaganito eh. Yan po yung nararamdaman ko, kaya nag-rook C2 yan eh. Mukhang pupunta yan dito. Ang weird, no? Pupunta ka sa Queen A1, ba't kinukulo mo dyan sa sulok? Yan po yung pressure na binibigay niyan. Ayan, shoutout mo sa mga nanonood, Oh guys, ilike nyo naman yung stream natin at i-share nyo na din po. Salamat kay Carlos sa Bedra Galman, Rodney Dahaw Maguyon, kay Timo Dios, kay Angel Ramon at kay James Mendoza. Thank you po sa pag-share ninyo ng ating stream. Umatras lang! Aba naman Bakit umatras? Baka mapipilitan na siya magganon tapos lilipat to. Ay, kasi pag ganito, gusto niyang depensahan yung knight by playing knight d7. Kaya napatras lang at yan po ay number 1 engine move. Number 1 engine move kahit umatras lang, umayos na. Grabe naman si Niemann, Umatras lang, umayos na. Grabe, This is game number 1, guys. Kakasimula pa lang. Coach, bakit hindi makapag-send ng star? Kasi matagal ako hindi nag-live stream eh. So, it will take a while pa bago bumalik yung star sending natin.
This is game number 1 pa lang. Unang bakbakan. Shoutout sa mga nanonood. Napaisip si Magnus sa atras na yon. Ganda eh. Kasi nga pag tinuloy mo to, sasagutin ka lang ng ganon. Depensado, no? Oh. Pasyalat ko siya sa'yo kamukha ng opening minsan. Kaya nag-queen C1 na lang, pressure na lang dito. Pero again, may C6 yan eh. At pagka C6 daw, oh, sabi nga ng engine dito, slightly better na yan for black eh. Slightly better lang naman. Close to equal pa rin. Pero mas okay daw ang posisyon ng black kaysa sa white. Tingnan natin, no? Kakalive ko lang po. 11 minutes ago. It's almost 2 a.m. dito sa Thailand ngayon. It's almost 3 a.m. sa Pilipinas. Shoutout po. Magandang umaga sa inyong lahat na nanonood. Nag-iisip dito si Niman. Medyo close fight pa rin sa oras. Nag-iisip si Niman kung ano ang gagawin niya eh. Pwede din kasi knight a6 eh, to defend the pawn eh. Pero agresibo ang play na pinili mga sir. This is very aggressive move ba? So tinulak no, hindi solid play na dito lang. Talagang aggressive at kinapture naman agad-agad ni Magnus. Grabe si Magnus. He sacrificed the rook. Grabe. Darok pa nga, no? So, quality up dito si Niman. Pero tingnan natin what's the plan, no? At mukhang equal pa rin, sabi ng engine eh. For some reason, siguro dahil malakas yung bishop, no? Maraming weakness. Weak ito. At kung titingnan nyo, malakas din yung bishop dito. So, tingnan natin, no? Wala din development na maayos pa. Ito pong itim. Uy, nag-rook up lang. Binigay lang po. What will happen kapag kinapture? May ganon. Tapos pwedeng capturein yun. O pwede ding ito para kulong yung reyna. Ayun pala mas maganda, no? Kaya napilitan mag-bishop h3 pero hindi na maganda yan because of the rook b6. Yun na pinaka-idea ng rook e6 na yan. Na paatras, pwede bang sundutin ng ganun? Ayan na po, inaatake na. And I think the pawn will fall. Babagsak yung pawn, magwa 1 pawn up. Bukod sa quality up, lamang po si Niman dito. This is game number 1. Nako, lumamang na si Niman. Pagdating naman sa oras, mabilis si Magnus. But this is not looking good for the side of Magnus. Kasi, I don't think there's enough compensation para po sa material advantage na binigay niya kay Niman dito. Pero tingnan natin, Magnus to eh. Tingnan natin, Magnus to. Nag-knight lang doon. Of course, inatake yung Torre kaya napatras po yan. Rook lang po siya sa may B5. Oh, iikot-ikot yung kabayo. Aba, iikot-ikot lang siya, no? Nag-queen sa b6, of course, exchanging the queen. Definitely good idea yan. I-endgame to eh. Malamang i-endgame. Baka itulak yan para hindi permanenteng weakness. Oh. Permanenteng weakness ang mangyayari yan. Or pwede din push na agad, no? I'm not sure what will he play. According sa engine, rook b5 or even push is good. Nag-iisip dito si Niman, ha? This is game number 1, guys. Quality up si Niman. Nabawi na yung pawn, equal yung pawn eh. So, tingnan natin kung maisasalba ito ni Magnus. Of course, lamang dito ang itim because of the material advantage. Pero hindi madali ito dahil may pair of bishop dito si Magnus, no? Bini-5, nako, mali! Mali! Alam niyo kung bakit? Kulong! Grabe! Nag-blunder si Niman doon. Anong nangyari? Ubos! Napilitang ibigay at biglang winning na si Magnus. Aray ko. Aray ko po. Magnus na yun eh. Sabi sa inyo eh. Wala, nalungkot na lang si Niman sa blunder niya. Oh. Grabe yung blunder niya na yun. Matindi yun. Matindi yung blunder ni Niman na yon. Napakulong niya yung kanyang kanyang Torre. Kaya dapat A4 lang eh, para pagka-knight dyan may tatakbon sa B5 eh. Choke na naman. Pagkalaban mo talaga si Magnus, mag-choke eh. Magnus na yan eh. Of course, malamang kainin na to. No? Wala eh. Pair of bishop pa rin. Nawala na yung quality of advantage. Iba talaga si Magnus, no? Iba talaga. At ayan na nga, nawala na yung quality of advantage. At, uy, binigay? Anong ginawa? Bakit binigay?
Natakot siyang maitulak? I'm not sure, no? Pero binigay eh. Binigay. Binigay. Pero babagsak din naman to eh. At ayan na nga po, iti-take advantage siya ni Magnus, yung kanyang Prof Bishop dyan. This is endgame. Lalapit yung king. Mapalit man yung tore. Okay pa rin. Puro isolated naman po ng pawn. Yes, 1 po na po dito ang item. Pero wala, babagsak din to eventually. Kasi pwede nga ganito eh. Bagsak na eh. Pero tingnan natin kung anong gagawin dito ni Magnus. Ayaw gumana ng Send Star dahil... Oh, in-open file po. Mamatihin. Mamatihin mga sir. So, matindi at pinakain lang. Obo, matindi no. Pagka ginanon mo, kakainan ka na ganon. Kuma-counterplay na lang. So, let's say sabihin na natin. Na ay, ayan, ubos rook c8. At ito po ay tapupos na dahil may check. Grabe si Magnus, no? Wala, ang lakas si Magnus doon. Just player din tong Magnus eh. That little mouse, 'cause I'm an albatross.